Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay ganito na ang hitsura ng ating patungan. So ang oras ngayon ay alas 2 ng hapon. So ganito kainit dyan kapag summer na. So yung nabili kong UV cut ay manipis lang. So itim siya kasi wala na daw yung puti, naubos na daw yung puti. So ito na lang yung natira, pero manipis siya. Ayan, kung nakikita ninyo yung mga succulents ko sa ilalim ay kitang kita pa rin. So maano siya, maikli siya, kaya lang mahaba. Tapos tinahi ko na lang dito. Tapos dito ay kinlip ko na lang kasi akala ko ay okay na tong dalawa. Hindi pa pala, dapat pala tatlo. So ayan, mahaba lang siya. Yan. So yung mga succulents natin sa ilalim ay ganyan kainit pa rin. Kahit naka-shaded na sila. So parang walang pinagkaiba, 'di ba? Yung ano. So ayan. So konti lang talaga yung pinagkaiba guys sa walang shaded at mayroong shaded area. So ito yung mga babies ko dito. Ito na lang yung hindi ko pa nairipat. So yung iba ay niripat ko na at nandun sa bukid. Tapos ito na lang yung hindi pa naripat. Yan. So siguro sa autumn na lang, pagkatapos ng summer, saka ko na lang sila iripat dahil medyo mainit na yung ating panahon ngayon. So ayaw ko nang magripat kapag mainit na yung panahon dahil bumabagal na yung kanilang paglaki. Tapos bumabagal na rin yung pag-produce ng kanilang bagong roots. So sa ano na lang, autumn na lang itong natira dito. Ayan. Tapos yung iba ay maliit pa naman, katulad nitong si Monferry, maliit pa rin. Tapos yung iba medyo malaki na, itong ating ano dito, si Bluebird, ayan. Ito ay Bluebird, tapos itong mga katabi ay mga Peach Boy. Ayan. So ang ganda ng kulay nila kahit mainit na yung panahon natin. And yung iba ay talagang kumukupas na yung kulay, lalo na to biglang kumupas kasi eto nung last week lang sobrang orange yung kulay niya. Ito ay si Apple Tea. Yan, sobrang orange yung kulay pero ngayon parang nagiging green na siya unti-unti. At ito nga pala, ano to siya, si Hana Urara. Ayan. So yung rosette niya guys ay nawala. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung mga dahon para magmukha siyang parang hinedcut. Kaya may mga dahon dyan. Inantay ko na lang yung mga dahon kung magkaroon ng baby and then i-propagate din natin. So ayan. So ito mga baby ni Hana Urara. Tapos meron ulit tayong Peach Boy. Ayan. So nandito yung galing sa bukid. Ayan, nandito na sila. Si Red Berry, ayan, napaka-shiny ng kanyang dahon. Tapos ang bango nitong si Sedum clavatum. Matamis yung kanyang amoy guys, itong si Sedum clavatum. Yan, inaamoy-amoy ko to lagi. Tapos, nandito yung mga pinropagate ko last year. Ito sila ay last year lang na mga siguro September or October. So, yung iba dito ay yung mga mother plant ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga mushy leaves, nagkaroon ng root rot, stem rot. So, ginawa ko na lang na propagation yung iba dito. Katulad nito. Ito, yung mother plant nito ay wala na, patay na siya kasi bigla na lang siyang nagtubig. So, ang naiwan na lang ay itong tatlo. So, tatlong dahon lang ang nag-produce ng bagong baby. So, ito siya. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, maganda ang kulay nito. Para siyang itim. Katulad nito, tingnan ninyo. Para siyang itim ang kulay. So, ito ay palaki ng palaki. Tapos ito, bumabagal siya kasi nung natanggal na yung mother leaf, walang ugat na lumabas. So, medyo natagalan siya mag-produce ng ugat. Tapos, ito ay mga ano uli, yung malaki kong frill na ano, succulents, ito siya. So, kunti na lang yung pinropagate ko na ano, dahon. Itong mga to ay galing doon sa flower stalk na dahon. So, konti na lang yung pinropagate ko kasi marami na akong mga frill. And then, nagpo-produce na rin sila ng mga babies doon sa stem. So, konti na lang yung pinropagate kong dahon ngayon ng ganito.
takasago na okay na. Tapos meron tayo dito, ito nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Para siyang colorata cross something, nakalimutan ko kasi yung mother plant nito ay nasa bukid. So na last year kasi yung mother plant nito medyo parang nawalan ng ano ba yun, parang nanghina siya last year, so baka mamatay. Ang ginawa ko na lang, nagtanggal ako ng mga ilang dahon para gawing propagation. So mayroon na akong baby dito ngayon, pero yung mother plant ngayon ay okay naman, bumalik naman siya sa dati. So ayun, meron tayong baby ngayon. Tapos ito mga bagong Crispy Beauty. So itong mga dahon na to tinanggal ko doon sa malaki kong Crispy Beauty para meron tayong propagation. Kasi nagpropagate na rin ako ng Crispy Beauty, kaya lang last year nung wala ako, nagbakasyon ako, namatay yung mga babies ko na Crispy Beauty kasi nga walang nagdilig. So natuyo siya, nagdry. So umulit ulit ako para mayroon tayong Crispy Beauty ulit na baby. So ang mga dahon na tinanggal ko, lahat ay nagkaroon ng mga babies. So eto, medyo malaki na siya. So meron tayong 6 na babies, tapos merong nag 2 heads, ito 2 heads, tapos ito. So sa autumn ko na to sila iripat yung mga nandito. So during summer dito muna sila. Tapos meron tayo dito ulit na madiba. So itong mga dahon na to ay galing doon sa hinedcut ko na madiba. So nandito yung pinakapuno. Ayan yung pinakapuno. So ayan. So sa puno ay 3 lang ang lumabas na baby. Tapos yung head nito ay tinanim ko na direct sa ground. So ayan. Meron na naman tayong bagong madiba. So marami na akong madiba ngayon dahil meron din ako ditong madiba. Ayan, meron tayo ditong medyo malaki na baby, 6. Tapos meron din tayo dyan, 2. So medyo dumami na talaga ang aking madiba ngayon. And ito rin ay pinropagate ko to noong mga bandang December. Meron na naman ulit tayong madiba, ayan. Tapos ito ay baby ng aking super bump. Kasi yung super bump ko ay nagkaroon ng frostbite, and then yung dahon doon nagtanggal ako ng mga ilang dahon, so ito lang yung na-produce na baby. Pero sa ngayon okay naman yung aking super bump. Nagkaroon na siya ulit ng konting dahon ngayon pero maliit pa rin, so okay na. And ayan, so meron ulit tayong bluebird. Maganda ang kulay ni bluebird. Yan, sari-sari. Medyo malaki na yung iba, kaya lang medyo mainit na kasi yung panahon natin, kaya palipasin muna natin ang summer saka tayo magripat uli. So meron din tayo dito. Ito nahirapan ako mag-alaga nito. So nakalimutan ko yung pangalan. Ilagay ko na lang sa screen ang pangalan niya. So medyo nahirapan akong magpalaki nito. So ngayon ay ayan, dumami na ang kanyang dahon. So nung bago ko siyang nabili, sobrang hirap talaga niyang alagaan, guys. Kasi binili ko siya, yung ugat niya ay nagka-root rot. So tinanggal ko lahat ng ugat para ma-refresh siya. Pero ang tagal niya ulit nagkaroon ng ugat. So give up ko na lang siya. And then nung pinabayaan ko na siya, yung ugat unti-unting lumalabas. So ayan, ito pa rin yung pinaglagyan ko sa kanya nung pinabayaan ko siya. Yan. Tapos dumami ng kanyang rosette kasi yung rosette niya dati ay talagang 4 lang. So isang puno siya, kaya lang yung sanga niya ay 4. So unti-unti siyang, yung rosette niya unti-unting lumiliit. So, nung pinabayaan ko, nagkaroon siya ng dahan-dahan na ugat. So hindi ko na siya ginalaw. Antayin ko na lang siya ng lumaki, saka ko na siya iripat uli. Tapos eto nga pala yung aking Red King Ebony na hinedcut ko noon, yung mother plant, and then yung mga dahon nagkaroon din ng babies. So ito na sila. Ayan, mayroong 2. Yung tinanim ko direct sa ground doon sa bukid ay mayroong 3 babies yung nilagay ko yata doon, and then eto. Tapos yung nasa puno na lumabas na baby ay nandun sa bukid. So ito lahat ay mga propagation lang galing sa dahon ng aking Red King Ebony. So malaki na rin sila. Ayan, kung nakita ninyo ang aking kamay, medyo malaki na rin. So ayan yung hitsura ng ating Red King Ebony. So mayroon akong naipropagate na medyo marami talaga, guys. Ayan, 5. Tapos may 2 heads. Tapos mayroon din akong naging 3 heads. So ganyan karami.
So punta tayo dun sa kabila. So ito yung mga naipropagate ko na marum last year. So itong lahat ng dahon na to ay galing lang doon sa flower stalk ng aking malaking marum. Ayan, so napakadami niya guys. So hindi ko na mabilang kung ilang babies to. So hindi ko muna siya iripat, hayaan ko na lang muna siya dito. Siguro sa autumn na rin to, sila lahat dito. Ayan. So meron tayo dito si Chasen. Ayan yung mga Chasen ko. Ito ay galing din sa flower stalk. Ayan. Tapos meron tayo ditong honey pink kasi itong honey pink ko ay namatay yung mother plant. So yung mga dahon na pinropagate ko ay isa lang talaga ang nag-success. So sana ay lumaki siya at hindi siya matay sa summer. Yan, hindi ko na siya ginalaw dyan kasi baka mamatay pa. Mainit na yung ating panahon ngayon. So hayan ko muna siya dyan. Palakihin ko muna ng konti saka ko na siya iripat. Yan. Tapos meron tayo dito, ito din, yung mother plant nito, namatay rin. So, yung dahon sa mother plant, yung natira, ginawa ko na lang na propagation. Maganda ang kulay nito, nagiging pula, tapos yung gitna is parang nagiging yellow. So, mas makulay siya during summertime, itong succulents na to, Echeveria na to. So, ayan, meron din tayo dito, ayan. Marum din to siya. Yan. So, mga ano to, maraming babies ang nilagay ko dito para magbuka siyang cluster. Dinamihan ko yung babies kasi hindi naman siya mahirap i-propagate katulad niyan, oh. Ayan, oh. Tulad nito. So, marami na akong marum. Tapos meron tayo ditong subsicilis, ayan. Yung subsicilis ko na malaki dati na nilagay ko rin direct sa ground, namatay siya nung pagka rainy season. So ayun, nagtubig na lang yung dahon niya and then nagkaroon siya ng stem rot. So ito ay mga subsicilis ko na pinropagate ko na lang sa dahon, tapos nagpropagate ulit ako kasi lagi silang namamatay sa akin itong aking subsicilis. So propagate lang ko ng propagate kasi yung subsicilis ko laging namamatay. So, ayan yung hitsura. Meron din tayo ditong neon breaker. Yan. So, yun lang guys ang ating latest update dito. Ayan, mayroon na tayong UV cut. So, lahat ng patungan ko ay mayroon ng UV cut. Nilagyan ko na ng UV cut kasi mainit na. Sobrang init na talaga guys. Ayan, painit na ng painit ang ating panahon ngayon. So, thank you so much for watching and don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. And thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!